Alam mo ba na kaya natin ramdam ang malamig na hangin ngayon ay dahil yan sa lamig ng hangin mula sa mga nagyayelong bansa? Pero alam mo ba ang epekto nito kapag ang mga yelo na ito ay mawawala? Alam mo ba ang nakakabahalang epekto nito sa mga Pilipino? Yan ang ating alamin sa video na ito. 10% ng ating mundo ang nababalot ng yelo at ito ay nasa Norway, Greenland, South Pole at ang Himalayas. Pero kahit na walang snow sa Pilipinas ay ramdam natin ang lamig ng panahon at ito ay dahil sa tinatawag ng mga eksperto na cryosphere. Para itong isang aircon ng mundo na ginagamit para mas malabanan natin ang init ng sikat ng araw. Ngunit sa nakalipas na mga dekada ay napansin ng mga eksperto ang mabilisang pagkaubos ng mga yelo. Ito ay dahil na din sa ginagawa ng mga tao, lalong-lalo na ang paggamit ng fossil fuels at ang pagkawala ng mga gubat. At kung ito ay patuloy na mangyayari, ay hindi malabong maganap na may mga bansang mabubura talaga sa mapa kasi lalamunin sila ng dagat. Ito ay dahil sa tataas na nga ang level ng dagat sa 58 meters o katumbas ito ng 15 palapag na gusali. Sa Pilipinas may isang ahensya ng gobyerno na National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA na nagbabantay sa mga lugar ng Pilipinas na unti-unti nang nilalamon ng tubig. Ayon kay Dennis Bringas ng NAMRIA, ay iba-iba ang pagtaas ng dagat sa Pilipinas na tinatawag nila na localized sea level. Kabilang sa kanilang binabantayan ay ang Manila dahil sa Manila Bay, Cebu at Davao. Mayroon nga silang 60 stations na nilagay nila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para makuhaan ng datos sa level ng pagtaas ng tubig. At ang nakakagulantang ay sa 60 stations, 13 stations ang nakitaan nila ng mabilis na pagtaas ng tubig at ang isa na nga dito ay ang Manila. Hindi lamang pagtaas ng tubig ang apektado sa pagkatunaw ng yelo, kundi pati ang mga hayop. Ang kanilang migration pattern ay naaapektuhan na din dahil ito sa nakadepende kasi sila sa temperatura at alat ng tubig. At kapag ito ay biglaang nagbago, sila ay malilito at mapupunta sila sa ibang direksyon na kanilang nakasanayan na. Sa bilis kasi ng pagbabago ng temperatura ng dagat dahil sa pagkatunaw ng yelo, ay walang panahon na maka-adjust sa mga balyena at mga ibon sa pagbabagong ito. Kaya sila ay nalilito talaga. Kaya madami ang natatakot na kapag ito ay hindi masolusyonan, ay posibleng mangyari ang ika-6 na extinction o yung pagkaubos ng likas na yaman sa hinaharap. Kung ano man yun ay wala pa ding makakatalo sa taimtim na panalangin natin sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya kasi mahal niya po tayo. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-PTV. Kaawaan po kayo ng Diyos.